Good morning, magandang umaga, may paabak, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ah, Ngayon ay May 3, so meron pa tayong 12 days yung in-extend na ECQ sa Calabarzon. Sa May 15, nawa, loobin na ng Diyos na tayo ay ah, matapos na sa ating quarantine na ito. Wala nang mga magkakasakit, wala nang mga virus, wala nang mamamatay. Lalo higit dito sa Tanawan, dito sa Batangas, sa ating bansa, at loobin ng Diyos sa buong mundo. Matatandaan po ba ninyo yung message natin last Sunday? Ang message natin last Sunday ay patungkol sa mga alagad ng Panginoong Sus, kung paano sila uh, nakaranas, nakasumpong ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. At dahil doon, sila ay nagpatuloy. They continue to worship God, to have fellowship, to study the Word of God, and to continue to remember the Lord Jesus by breaking of bread. Ngayon pong umaga, meron pa tayong 12 days, sabi ko nga. Ang nilalagay sa akin puso ng Panginoon Diyos na mensahe ay yung natitirang 12 days, ang sabi niya, paghandaan natin at tayo ay magpalinis sa Diyos dahil after this, God will use us and do amazing and mighty things in CGO Tanawan and beyond. Kaya mga kapatid, tayo po ay sumaglit na manalangin, dumulog sa Diyos na ating pinagkakatiwalaan. Let us pray. O Heavenly Father, we thank you, we praise you, we worship you this first Sunday of the month of May. We welcome you, Holy Spirit, to be our teacher as we study, listen to your word, and ready to obey. Thank you, God. Maraming po salamat, Panginoon Diyos, dahil kami sama-sama na naman sasamba magpupuri sa iyo. Pagkatapos naming sumamba at magpuri sa iyo, Panginoon Diyos, ay nandito po kami ay sama-samang pagsasaluan ang iyong makapangyarihang salita. Kasiyan mo po ako ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, upang maipahayag ko na mayroong kaliwanagan at hamon sa bawat isa na dapat naming gawin while waiting the ECQ. Salamat po, Diyos, sa karunungan at katalinuhan. Salamat po, Banal na Espiritu, kayo ang mangunguna. Ito po ang samot dalangin ko sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. So, ang ating po mga talatang babasahin ngayon ay sa Joshua chapter 3, verse 1 to 5. Alam po ninyo, si Joshua ang humalili kay Moses. So, si Joshua rin ang nakasama, isa sa mga nakasama ni Moses nung sila umakyat sa Mount Sinai. At isa pang kasama nila ay si Caleb. At si Joshua at saka si Caleb lang po ang nakarating sa lupang pangako, sa Kanaan. Yung po mga generation nila ay nangamatay na.
gawa ng kanilang katigasan ng ulo at kawalan pananampalataya at disobedience sa Diyos. So ito po yung nangyari sa kapanahonan ni Joshua. Joshua chapter 3 verse 1 to 5. Babasahin ko po ng tuloy-tuloy at kayo po ay sumubaybay. Nandyan na po ba kayo? Bueno, ito yung sinasabi sa NIV version, New International Version, Joshua chapter 3. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan, where they camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people. When you see the Ark of the Covenant of the Lord your God and the Levitical priests carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Then you will know which way to go. Since you have never been this way before, but keep a distance of about 2,000 cubits between you and the ark. Do not go near it. Verse 5, Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Nawa po ay patuloy nating buksan ang ating mga Biblia upang masubaybayan natin kung ano ang nais ipaabot sa atin ng Diyos patungkol sa mga talatang binasa natin. Iisa po ang pinaka-highlight ng mga talatang ito. Sila ay tatawid na sa Jordan River upang makarating sa lupang ipinangako sa kanila ng Diyos na buhay, ang Kanaan. Pero bago po yun, bago sila makarating doon, bago nila makamit ang ipinangako ng Diyos sa kanila, kailangan meron silang paghahanda at paglilinis na dapat gawin. Yun po ang pamagat ng ating mensahe ngayong umaga, paghahanda at paglilinis, preparation and consecration. Like the situation of Joshua and the Israelites, they prepared themselves. Sa verse 1, ang sabi doon, merong instruction na binigay sa preparation. My first point is how they prepared. Verse 1, ang sabi doon, early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan, where they camped before crossing over. Saan po sila naghanda? Anong lugar? Jordan. Ilang araw sila maghahanda? Sabi po sa verse 2, after 3 days, the officers went throughout the camp. So 3 days silang pinaghahanda ng Diyos na ibinigay na instruction kay Joshua na sinabi naman sa mga Israelites through the people giving orders. At ang sabi pa po doon ay sila ay merong instruction din binigay. Sabi doon, tayo ay bago tumawid sa Jordan River, tayo muna ay magkakampo dito ng 3 araw. At binigyan po ng mga orders ng after 3 days kung anong gagawin nila. Sabi pa sa verse 3, ito po yung orders to the people. Giving orders to the people, when you see the Ark of the Covenant of the Lord your God
and the Levitical priests carrying it, you are to move out from your positions and follow it. So, meron pong distansya. Meron pong binibigay na orders na kapag nakita nila yung Ark of the Covenant ng Diyos na dinadala ng mga Levitical priests, kailangan pong sila ay sumunod. Ano ba po ang binigay na instruction sa kanila bilang paghahanda? Bilang paghahanda ay ito po yung isa pang instruction. Then you will know which way to go, since you have never been this way before, but keep a distance of about 2,000 cubits. So merong distansya from the Ark of the Covenant na dala-dala ng mga Levitical priests. Pasan-pasan nila ay kailangan hindi sila didikit doon. Na kung saan ay parang may kinalaman ngayon. Meron tayong physical distance para hindi tayo maawa ng virus. Dito naman sa kanila, meron din silang physical distance para hindi nila mahawakan yung Ark of the Covenant. Kasi pag nahawakan nila yon, mamamatay nila. Mamamatay sila. Yun ang batas ng Diyos. Yung kasi banal, sagrado. Kaya yung mga itinalagalang Levitical priests ang pwedeng magpasan, kumawak doon. Kaya merong distansya habang pag sila tatawid na. Ito yung pinakamahalaga, verse 5. Ito yung nais ng Diyos na gawin natin. Pero bago yun, sa verse 5 ay ano ba ang mensahe ng Panginoon Diyos sa atin? Sa verse 1, 2, 3, and 4. Ang mensahe ng Panginoon Diyos, habang tayo ay naka-home quarantine, kailangan pagandaan natin ang ating sarili. Kailangan itong 12 days na to, sila 3 days, tayo 12 days, kailangan pagandaan natin ang ating sarili dahil merong malaking ipagagawa ang Diyos pagkatapos ng quarantine na to. Ipagagawa ang Diyos sa CJOL Tanawan, sa mga taong handa, sa mga taong gustong tapusin ang dakilang utos. Walang iba ang pangangaral ng mabuting balita. Amen? So sa verse 5, hindi lang maganda kung hindi magpalinis o linisin ang sarili. Sabi ni Joshua sa verse 5 ng chapter 3, Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Tandaan po ninyo, yung sinabi ni Joshua sa mga Israelites, maganda kayo. Magkakampo tayo dito sa tabi ng pampang ng Jordan River. 3 araw. Sa 3 araw yon sila ay magpapalinis sa Panginoon. Sila ay maglilinis ng kanilang sarili. Hindi lang physically, kundi inwardly, spiritually. Kung meron silang kasalanan ginawa, kailangan ito yung pagsisiyan nila. Kung meron silang relasyon na hindi naayos, kailangan itong ayusin nila sa kanilang kapwa. Upang sa ganon, sa pagtawid nila sa Jordan River, ay malinis sila, consecrate sila, dahil harapin nila ang mga kaaway ng Diyos. So, ano po ang mensahe sa atin ng Panginoon Diyos? We must consecrate ourselves. The Lord will do consecration to me, to you, and to all those who are CJOL members and attenders. Magpalinis po tayo sa Panginoon Diyos. Gawa ng meron tayong pinaghahandaan. Ang pinaghahandaan natin, yung mga taong lito, lupaypay, ligaw, at kailangan nila ang Panginoon.
Ibabahagi natin ang mabuting balita. Kaya maganda tayo. Kailangan marunong tayong magbahagi sa mga tao kung ano ang naranasan natin. Naalala ninyo si Apostol Pedro, nung tinanggap na niya ang kapuspusan ng banal na espiritu, siya ay nangaral. Nangaral patungkol sa paano siya binago ng Panginoong Jesus at kung paano si Jesus ay nabuhay na maguli. At alam po ba ninyo, ang resulta, 3,000 people believe on the Lord Jesus Christ. 3,000 people baptized in that day. Kaya meron pong amazing things, kamanghamanghang gagawin ng Diyos sa mga bagay na ito na ating masasaksiyan. At ang sabi pa po sa Tagalog, dun sa Joshua chapter 3, lalong higit sa verse 5, ang sabi po doon, sinabi naman ni Josue sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksiyan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Yun. May himala gagawin ang ating Diyos na si Yahweh. So, sumunod po tayo sa pinapagawa ng Diyos. Linisin po natin ang ating mga sarili. I-confess natin ang ating mga kasalanan. Isuko natin ang mga ginagawa nating patuloy-tuloy na kasalanan. Let us surrender our lives to God so that our lives will be consecrated by God. Nais po ng Diyos, ikaw at ako ay linisin niya dahil gagamitin tayo. We will use by God to proclaim the good news of salvation, to proclaim the gospel. Siyempre po, kapag tayo nagpunta sa mga bahay-bahay, meron diyan sa atin sasabing, ako'y nahihiya, ako'y natatakot. Lalo na mayroong mga virus na katatapos lamang kung tayo ay niloob ng Panginoon Diyos matapos na sa May 15. After May 15, ano bang date nun ng Sunday na yon? So, ay maghahanda tayo. Mag-uusap-usap tayo. Planuin nating mabuti. Dahil yun ay nakalagay sa ating mission. We honor God to make disciples and plant churches. Pupunta tayo sa mga bahay-bahay, kakatok tayo. Nawa sa ating pagkatok, hindi sila mandiri. Bagamat meron tayong social distancing. Nakamask pa rin siguro tayo. Gawa ng isa sa batas na yun ng ating kongreso. At hihingi lang tayo ng mga ilang minuto upang ibahagi ang mabuting balita. Ang Diyos na ang bahalang magpatanggap sa mga tao sa ating Panginoong Jesus. Ang mahalaga na ibahagi natin ang mabuting balita. Amen? So, let us consecrate ourselves that the Lord will do amazing things in CJOL Tanawan. Naalala po ninyo sa Acts chapter 1 verse 14. Ang sabi po sa Acts chapter 1 verse 14. Tignan po natin saglit. Ang sabi po doon, mga gawa, kapitulo 1, talatang 14. Ito po sinasabi, kung kayo'y nandyan na, samahan ninyo akong buksan.
Ang sabi po diyan, lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. They are constantly in prayer. Nagsasama-sama sila upang manalangin dahil may instruction ng Diyos sa kanila, ang Panginoong Jesus sa kanila, na hintayin nila yung ipinangako ng Panginoong Jesus. Yun ang banal na espiritu. Mapuspos sila. Naghintay sila. Nung naghintay sila, dumating ang banal na espiritu. Tinanggap nila ang banal na espiritu na pangako ng Diyos Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. So, when we wait, when we prepare, when we consecrate ourselves, the Lord will do amazing things. Gagawa ng himala ang Diyos. Una, sa buhay ko, sa buhay mo, sa buhay nating lahat, na maghahanda, na magpapalinis sa ating Diyos. Meron pa tayong 12 days. Bukas ay Monday. At ngayon pa lamang pagkatapos ng mensahe nito, muli nating pag-aralan itong nangyari kina Joshua, especially chapter 3, kung paano sila nagpalinis sa Diyos at naglinis ng kanilang sarili. Ang paglilinis ng sarili ay ibig sabihin walang anumang pag-aalinlangan, pagdududa na may gagawin ng Diyos kung tayo susunod sa kanyang mga instructions. Ang paglilinis ng sarili, wala tayong anumang iisiping takot na baka hindi tayo pagbuksan ng mga taong pupuntahan natin. Ang paglilinis sa ating sarili at paghanda ay yung pagbababad ng kanyang salita. Yung ating pinag-aralan last Sunday, the power, dependence on the Holy Spirit, prayer, obedience to the word, word of God, exalt the Father, and relationship. So, kailangan gawin natin yun. Sa madalit salita, kagaya ng ginawa sa Book of Acts, Acts chapter 2. Sabi doon, sila ay nanatili o nagpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa malalim ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sila ay nagpatuloy sa fellowship as brothers and sisters in the Lord. Sila ay nagpatuloy sa breaking of bread to continue remember the Lord Jesus Christ, what He has done to them. So as we prepare and consecrate ourselves, we will experience the awesome power of the Holy Spirit, so that when we go out, we have a courage, boldness, and power to share the gospel. Naalala ko sabi sa Romans, I am not ashamed to preach the gospel, for it is the power of salvation. The power of God to save sinners like you and me. So, yun po ang mensahe. Paghahanda at paglilinis. So, nawa po ay sama-sama tayo magkaisa. Suriin natin ang ating sarili. Sabihin natin sa Panginoon Diyos, linisin mo po ako upang ako'y maging handa pagkatapos ng ECQ, ng Enhanced Community Quarantine na ito. Pagkatapos ng May 15, handang-handa na ang CJOL Tanawan upang humayo at ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Tayo po'y sumaglit na yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan dahil Ikaw ang nagbigay sa amin ng instruction. Ikaw ang nagbigay sa amin ng orders kung paano kami maghanda, kung paano kami
magpalinis sa iyo at linisin ang aming mga sarili. At ang resulta, ikaw ay gagawa ng mga himala. Ikaw ay gagawa ng amazing things na hindi namin sukat akalain. Tulungan niyo po ang bawat isa, mga kapatiran. Pagpalain mo po, Panginoon Diyos, sa mga kapatiran ng CJ World Tanawan. Pagpalain mo po sila at patuloy kayo o banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa sa amin upang gawin naming seryoso ang bagay na ito. Sundin ang ipinapagawa mo. Ihanda ang aming mga sarili at magpalinis sa iyo, O Diyos. At inaasahan namin ang magiging resulta nito'y himala. Ang mga tao ay makakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming pangangaral. Mga tao, magliligtas ka ng mga tao. Magdadagdag ka ng mga taong maliligtas at magiging member ng CJ World Church Tanawan City. Sa iyo pong kapurihan, kapasalamatan. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen at Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos at ang bendisyon, pagpapala ng Panginoon Diyos ay sumating lahat, ay sumanyong lahat. In Jesus' name, Amen at Amen. Praise God.